Magandang araw mga kapitek. Napapanahon po no na pag-usapan natin na sa videong ito no yung mga kailangan na tandaan ng ating mga teachers at yung mga kapwa natin school leaders sa panahon na may class disruptions or during the times of emergencies no. Ang ating DepEd Order number 14, no, series of 2026, ang gagamitin po natin na legal basis sa video na to, or yung guidelines on learning continuity in emergencies dated June 4 of 2026. Ang learning continuity is anchored, no, on the belief that the well-being is critical to an individual's capacity to learn and teach, no? So mga kapitek, ang focus ng video na to no ay kung ano ang mga learning priorities. Okay? Sa iba't ibang levels of emergencies na nabanggit po doon sa ating DepEd Order number 14 series of 2026. So sa ibang video na po natin i-discuss yung mga conditions no kung kailan i-implement yung hayo, yung hinay, yung hinga at hinto. So malinaw po na ang pag-uusapan natin sa video na to ay ano nga ba ang iba't ibang mga learning priorities sa different levels po na ito, no? So umpisa natin dun sa hayo, no? Pag sinabi natin na hayo, schools continue regular in-person teaching and learning activities. Makikita natin yan dito sa embedded photo sa ating video. Teachers use full lesson guides, ensuring full curriculum delivery and engagement. Since wala namang disruptions, normal classes kumbaga. So, hayo meaning normal classes, no? Walang disruptions. Pangalawa na level ay yung hinay, no? Sa hinay naman, learning continues but is intentionally slowed down. So mayroong phrase na slowed down in order to lessen the pressure on teachers and sa ating mga learners. There is flexibility and adjustments no to pacing to manage stress from changes no experienced by the stakeholders, particularly yung ating mga estudyante. So makikita na natin yung difference between the hayo and hinay dito sa basic na difference, and of course doon sa unang naipakita natin na photo, ganun din dito sa photo na yan dyan sa baba, no? So sa tingin ko mga kapitek ay dito papasok yung discretion ng ating mga teachers and of course ng ating mga school heads no kung ano ang mga dapat lamang na i-prioritize no when it comes to lesson delivery, no? So tingnan naman natin ngayon yung hinga, no? So ano naman ang meron sa hinga? Sa level po na ito, academic demands are heavily reduced. So yung keywords po natin dito, heavily reduced, and well-being is being prioritized. Instructional activities focus on physical, psychological, and social emotional well-being checks and recovery, no? Ang sabi po dito mga kapitek, ang mga check-ins na ginagawa ng ating mga teachers no sa level na to ay kinukonsider natin na parte ng kanilang teaching load. So para sa akin bilang isang school head, I will reiterate no sa mga kasama po natin ng mga teachers to ease up, no? Magkumustahan muna sila or pwedeng magkaroon in whatever platforms no na available. So kumustahan sessions ang po pwede natin na gawin, kung ano man yung mga available na mga platforms no na pwede sa mga estudyante at sa ating mga teachers, no? Finally, sa hinto, wala na tayong ibang pag-uusapan dito since sa hinto naman ang nakalagay dito is that academic learning is halted completely as the full attention is given to the protection, emergency response, and basic needs of learners and personnel. So mga kapitek, sa susunod na video naman ay pag-usapan natin yung mga conditions kung kailan i-implement yung hayo, yung hinay, yung hinga at saka yung hinto. No? Muli po mga kapitek, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating The PTech team, and we are really overwhelmed po sa lahat ng inyong mga comments. And if in case po na may mga questions po kayo no dito sa ating mga videos,
We will try to answer the best possible na we can, no? Para po mabigyan ng linaw kung ano man yung mga gusto po ninyo na malaman. So, mag-comment lang po kayo sa ating comment section for your queries. So, maraming salamat po muli, and muli po, ito po ang The PTech Team. Maraming salamat.